Sabi nila, ang bawat tao daw ay may dalang marka sa mundong to. Minsan marka ng tagumpay, minsan marka ng sakit. Pero paano kung ang markang iyon ang siya palang susi sa isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot? Sa pagpapatuloy ng ating kwento, mas lalo naging masalimot ang buhay ni Isabela sa Saint Bernadette. At sa gitna ng gulo, isang sikreto ang unti-unti nagpapakita ng mukha. Bakit ganun? Simula nung nangyari sa library, parang laging may sumusunod sa akin. At sa tuwing titingin ako sa lamin, laging nahulog ang tingin ko sa balat ko sa balikat. Ang hugis between na balat na sabi ni Nanay Susing ay tanda ko raw sa tunay kong pamilya. Pero bakit pakiramdam ko may kapareho ako ng markang ito sa loob ng school na to? Mainit ang sikat ng araw sa field. PE class na Isabela at Elodie. Naglalaro sila ng volleyball nang biglang isang malakas na spike ang tumama malapit kay Isabela. Dahilan para matumba siya at mapunit ang balikat ng kanyang t-shirt. Isabela, okay ka lang? Di ka huwag kang malilikod. Baka may sugat ka. Aaron, different space. Isabella, let me see your arm. Habang inaayos ni Asher ang napulit na t-shirt ni Isabela, parang takpan ang balikat nito, natigilan siya. Nanlaki ang mga mata niya, pero hindi lang siya. Dahil si Elodie na nasa likuran lang nila ay parang nakakita ng multo. Wait, what is that? Bakit may balat ka sa balikat, Isabela? At bakit hugis between yan? Balat ko to simula nung sanggol pa ako, Elodie. Bakit ngayon ka lang ba nakakita ng birthmark? Elodie, bakit ka namumutla? May alam ka ba tungkol sa marka nito? Sinundan ni Elodie si Isabela sa shower room. Wala nang ibang tao. Ang tanging naririnig ay ang patak ng tubig at ang mabilis na paghinga ni Elodie. Ipakita mo sa akin. Ipakita mo uli yung balat mo. Hindi pwede to. Sabi ni Mami, ako lang ang may ganitong marka. Sabi niya, namatay yung kambal ko nung pinanganak kami. Kambal? Ano pinagsasabi mo, Elodie? Ampon ako. Wala akong kapatid. At lalong hindi ikaw ang kapatid ko. Look at me. Look at my shoulder. See, I have the exact same star-shaped mark in the exact same spot. You're not just a spoiler, Isabela. You're a thief. Ninakaw mo ang buhay na dapat ay sa akin lang. Elodie, bitawan mo siya. Marinig mo ba ang sarili mo? Kung magkatotoo man ang sinasabi mo, dapat kang magsaya dahil nahanap mong kapatid mo. Hindi yung sinasaktan mo siya. Magsaya? Aaron? Kung siya ang nawawalang anak ng mga Montesino, ibig sabihin, kalahati ng yaman ko, kalahati ng atensyon nyo, mapupunta sa kanya. Hindi ko hahayaan yun. Isang marka, isang katotohanang kahit paitanggapin. Si Isabela na dating walang kahit ano ay biglang naging banta sa perpektong mundo ni Elodie. At sina Asher at Aaron, paano nang nararamdaman nila ngayong alam na nilang ang babaeng mahal nila may dugong bughaw din pala. Sa susunod na kabanata, haharapin ni na Isabela at Elodie ang kanilang mga magulang. Pero bago yon, isang matinding selos ang sasabog dahil sino nga ba sa dalawang Sylvia ang pipiliin ng prinsesang Anino? Sabi nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Gaano man ito ibaon sa ilalim ng lupa, darating ang araw na pilit itong aahon para huminga. Matapos ang aksidente sa shower room, hindi na mapakali si Isabela. Ang hugis between marka sa kanyang balikat ay tila naging isang mabigat na pasanin. At para kay Elodie, ang markang iyon ang magsisilbing mitsa ng isang apoy na tutupok sa lahat ng alam niyang totoo. Kapatid, paano? Bakit? Sa loob ng 17 taon, ang alam ko lang ay mag-isa ako na itinapon ako dahil hindi ako mahal. Pero ngayon, tinititigan ko ang mansyon ng mga Montecillo. Bakit pakiramdam ko matagal na akong hinihintay ng bahay na ito? Dinala ni Asher at Aaron si Isabela sa mansyon. Kasunod nila si Elodie na hindi tumitigil sa pag-iyak.
Pagpasok nila, bumungad ang marangyang sala at ang mga magulang ni Elodie. Mom, Dad, tell me, it's not true. Sabi niyo namatay ang kambal ko. Sabi niyo ako ng anak niyo. Pero bakit? Bakit ang punot na to may kapareho kong marka? Elodie, Isabella, paano? Ma'am, hindi ko po gustong manggulo. Gusto ko lang malaman sino ba talaga ako. Bakit niyo ako ibinigay sa ampunan kung kadugo niyo ako? Sir, ma'am, hindi na ito pwedeng itago. Nakita namin ang ebidensya kung totoo man kapatid ni Elodie si Isabella, kailangan malaman ng buong mundo ang ginawa niyo. Asher, huwag kang makialam sa usapang pamilya. Isabella, hindi ka namin itinapon dahil hindi ka namin mahal. Itinago ka namin dahil nung pinanganak kayo, ikaw ang mahina. Sabi ng doktor, hindi ka magtatagal. Ayaw namin makita ang isang Monticello na mahina at sakitin, kaya pinili namin kalimutan ka na lang. Kalimutan? Tao siya. Hindi siya gamit na pwedeng in-dispose dahil lang depektibo. Sir, kinalakihan ni Isabella ang hirap habang si Elodie nalulunod sa yaman. Hindi niyo ba alam kung gaano kasakit yon? And now what? Ngayon nandito ka na, ano, kukurin mo lahat? Pati ba naman sina Asher at Aaron, kukurin mo sa akin dahil ikaw ang kawawang kapatid? I hate you, Isabella. Sana hindi ka nalang nabuhay. Sana namatay ka nalang kung sanggol tayo. Sobra ka na, Elodie. Wala akong kinuha sa'yo. Ang kinuha sa akin ay ang pagkakataon na magkaroon ng pamilya at kayo. Salamat sa katotohanan. Pero hindi ko matatanggap na ang dahilan ng pagtatapon niyo sa akin ay dahil lang sa napatosin ninyo. Tara na, Isabella. Di ka na nabubawi sa bahay na to. Mas nayaman ang puso mo kahit sa lahat ng gamit dito. Lumabas si Isabella ng mansyon kasama si Asher habang naiyong nakatulala si Aaron sa pintuan. Nahati ang puso sa pagitan ng pag-aalala kay Isabella at ang awang nararamdaman para kay Elodie. Ang katotohanan ay lumabas na, pero ang sugat ay lalong lumalim. Sino ang tunay na kakampi? At ngayong alam ng lahat ang sekreto, paano babangon si Isabella at si Elodie? Hanggang saan naabot ng kanyang selos ngayong si Asher ay mas piniling ang kanyang kapatid? Abangan ang part 5. Dito natin makikita ang sukdulan na galit at ang simula ng isang planong na maglalagay sa buhay ni Isabella sa panganib. Ako nga pala si Ate LJ. Hatid ay ang kwentong totoo at ramdam hanggang sa muli.